Nang matanggap ni John ang mensaheng yun, ay agad niyang tinawagan ng babae. Subalit hindi na niya ito makontak pa. Pinuntahan niya ito sa pinagtatrabahuhan nito. Subalit napag-alaman niya na nag-file ito ng immediate resignation. Pinuntahan niya ito sa bahay nito. Subalit ang mga magulang na lamang nito ang naabutan niya roon. Sa mga ito niya rin nalaman na ng araw na iyon ay yun din ang araw ng pag-alis ng dalaga papuntang Canada. Nais niya pa sana itong habulin noon sa airport, pero pinigilan siya ng ama ni Veronica. Hindi na raw niya iyon naabutan dahil malamang ng mga oras na iyon ay nakasakay na sa eroplano ang babae. Parang naging malabo ang lahat sa paligid niya. Ang huling natatandaan niya ay humingi ng kapatawaran ng tatay ni Veronica sa kanya dahil sa biglang pag-alis ng anak nito. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng araw na yon. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Sa isang iglap ay gumuha ang mundo niya. Sa loob ng ilang buwan ay ilang beses niyang sinubukan na makontak ang babae. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa mga magulang ni Veronica at nakiusap na ibigay sa kanya ang contact number at address nito sa ibang bansa. Subalit paulit-ulit din siyang nabigo. Pati ang Facebook account nito ay nawala. Parang bulang naglaho ang babae sa buhay niya. Halos 2 buwan siyang hindi nakapagtrabaho. Para siyang nawala ng buhay. Humihinga siya pero wala siyang nararamdaman. He was miserable. Hanggang sa kausapin siya ng ninong Danilo niya. Pinabalik na siya sa trabaho. Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo ngayon, pero hindi makakatulong. Kung patuloy kang magmumukmok at magkukulong rito, bumalik ka na sa trabaho para malibang ka at mawala sa isip mo kahit papaano ang pag-iwan sa iyo ng babaeng yon. Payo sa kanya ng ninong Danilo niya noon na ginawa naman niya. Pumasok siya sa trabaho. Binalikan niya ang responsibilidad niya. Kahit papaano ay nakalimot siya. Nang isang beses na pumunta siya sa bahay ng ninong Danilo niya upang may kuhain sa study room nito nang hindi niya akalain na doon niya matutuklasan ang dahilan ng biglaang pag-alis ni Veronica. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na yon. Kahit na matagal na siyang bumukod ng tirahan, ay sanay pa rin siyang maglabas-pasok sa bahay ng kanyang ninong Danilo. Kailangan niyang kuhain ng contract na naiwan sa study room nito. Meron siyang meeting ng araw na iyon sa isang Taiwanese client at dadalhin niya ang contract na iyon. Nakalimutan iyong ipadala ng ninong niya sa driver nito. Kaya naman siya na ang nagsadya na kunin iyon. Ipinagbigay alam niya muna iyon sa kinikilalang pangalawang ama at pumayag naman ito. Sinabihan pa siya nito na dumiretso na lamang sa study room nito. Iyon nga ang ginawa niya. Pagdating niya sa study room, ay kaagad niyang hinanap ang pakay niya. Malinis ang ibabaw ng mesa, kaya naman binuksan niya isa-isa ang drawer. Habang naghahagilap siya ay hindi sinasadyang nahagip ng mata niya ang isang litratong nakalabas ang kalahati mula sa isang envelope na naroroon. Hindi niya sana mapapansin yon, subalit nahagip ng paningin niya ang mukha ni Veronica sa litrato. Kunot ang noong dinampot niya iyon. Kuha iyon noong gabi ng proposal niya kay Veronica. Anong ginagawa na yon sa opisina ng ninong niya? Kinuha niya ang envelope at inilabas ang mga laman niyon. Nanginginig ang kamay niya na isa-isang tinignan niya ang mga larawan na naroroon. Karamihan ay mga larawan ni Veronica ang naroroon. Sa ibang larawan ay magkasama sila ng kasintahan. At ang ibang larawan ay may kasamang ibang lalaki ang kasintahan. Nag-igting ang mga bagang niya na dinampot niya ang isang papel na naglalaman ng report mula sa isang private investigator. Hindi siya makapaniwala sa nababasa. Ipinaimbestigahan ng ninong niya si Veronica. Hawak pa niya ang papel nang pumasok si Danilo sa study room. Anong ibig sabihin nito? Tigil ang galit na tanong niya rito. Maupo ka, mag-usap tayo. Mahinahong sagot nito. Hindi ka babakasan ng takot na natuklasan niya ang ginawa nito. Ipaliwanag ninyo sa akin kung anong ibig sabihin nito, Ninong. Pinaimbestigahan mo si Veronica? Ani ang hindi kumikilos sa kinatatayuan. Narinig niyang nagpakawala ng isang buntong hininga ang kausap bago ito nagsalita. Tama ka, nagpaimbestiga nga ako. Bakit? Gusto kong makasiguro na ang babaeng pakakasalan mo ay nararapat para sa'yo. Para na rin kitang anak. Kaya naman ang gusto ko lang ay ang makakabuti sa'yo. Hindi mo kailangan pang himasukan ang buhay ko. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa inyo at habang buhay kong tatanawin yun. Pero wala kayong karapatang gawin ito sa akin. Sabi niyang hindi pa rin makapaniwala sa natuklasan. Kayo rin ba ang dahilan kung bakit biglang nawala ang babaeng pakakasalan ko? Hindi ito kumibo.
Sagutin ninyo ako. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Kalimutan mo na ang babaeng yan. Hindi siya ang nararapat na pakasalan mo. At alam niyo kung sinong nararapat para sa akin? Si Amy ang pakasalan mo. Siya ang higit na mas nararapat para sa'yo. Ano? Muli ay hindi siya makapaniwala sa narinig. Nahihibang na ba kayo? Hindi lingid sa kaalaman mo na matagal nang may pagtingin si Amy sa'yo. Naniniwala ako na matuturuan mo rin siyang mahalin. Mahal na mahal ka ng anak ko at alam ko na kahit kailan ay hindi ka ipagpapalit ni Amy sa material na bagay. Katulad ng ginawa ng babaeng yun sa'yo. Anong ginawa mo para lumayo si Veronica? Nagpa-imbestiga ka, kaya alam kong alam mo kung gaano ko siya kamahal. Nababasa na sa luha ang mga mata niya, pero pinipigilan niyang tumulo iyon. Nagpupuyos ang puso niya sa galit. Kasabay niyon ay tila muling ipinapaalala sa kanya ang sakit ng biglang pag-iwan ng ex-fiancé sa kanya. Inalok ko siya ng 5 milyon at hindi na siya nag-isip ng matagal at tinanggap niya ang inaalok ko. Iyon ba ang babaeng pakakasalan mo? 5 milyon lang ang halaga mo para sa kanya dyan. Anong karapatan mong gawin yon? Hindi na niya napigilang sumigaw. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ko sinira ang buhay mo. Mahinahon pa rin ang boses na sabi ni Danilo. Hindi man lang natinag sa pagtaas ng boses niya. Danilo has always been a man of confidence. Wala itong kinatatakutan. Isa iyon sa dahilan kung bakit matagumpay ito. Isa iyon sa hinahangaan niya rito. But now, that admiration turned to hatred. If anything else, I saved you. Iniligtas kita mula sa isang malaking maling desisyon. Hindi siya nagsalita. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang tuhod niya. He felt betrayed. Itinuring niya na itong pangalawang ama, kaya naman mas doble ang sakit na nararamdaman niya. Niloko siya ng tinuring niyang pamilya, his only family. Pakasalan mo si Amy John. Iyon ang makabubuti para sa'yo. Muling sabi nito nang patuloy siyang hindi umimik. Binigyan niya ito ng isang hindi makapaniwalang tingin bago nagsalita. You're unbelievable. Yun lang at iniwan na niya ito roon. Nawala na sa isip niya ang meeting niya sa kliyente at nag-drive na siya pauwi sa bahay niya. Galit na galit siya sa kinikilalang ama. Habang nagmamaneho, ay hindi niya mapigilang mapasuntok sa manibela. Pakiramdam niya ay pinagkaitan siya ng karapatan na magdesisyon at kontrolin ang sariling buhay niya. Nagagalit din siya kay Veronica. Hindi siya makapaniwala na kaya siya nitong ipagpalit sa pera. Pakiramdam niya tuloy ay wala siyang halagang tao. Kayang-kaya siyang ipagpalit ng babaeng minamahal sa 5 milyon. Parang umieko sa pandinig niya ang sinabi ng ninong Danilo niya. 5 milyon lang ang halaga niya. Muli siyang napasuntok sa manibela. Hindi ko kayo mapapatawad. Hindi ko kayo mapapatawad. Paulit-ulit na sabi ng binata. Napukaw ang pag-iisip niya nang maramdamang gumalaw si Amy sa tabi niya. Yumakap ang isang kamay nito sa kanya. Kunot noong nilingon niya ito. Nakita niyang payapa ng pagkakapikit ng mga mata ng asawa at malumanin na rin ang paghinga. Kaya alam niyang tulog na ito at hindi nito sinasadya ang pagkakayakap sa kanya. Maingat na iniangat niya ang kamay nito at inilapag sa higaan upang hindi ito magising. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama. Nilingon niya ang asawa na mahimbing nang natutulog. Sa totoo lang, ay hindi naman siya bulag sa mga effort nito. Alam niyang ginagawa nito ang lahat para maging isang mabuting asawa sa kanya. Ginagawa nito ang lahat para mag-work ang pagsasama nila. Alam niyang mahal na mahal siya nito, kaya tinitiis ng babae ang lahat ng pambabaliwala niya rito. May mga araw na naaawa na siya sa asawa kapag nakikita niyang nasasaktan o nadidismaya ito dahil sa hindi niya pagpapahalaga sa mga ginagawa nito. Pero sa tuwing maaalala niya ito at ang ama nito, ang dahilan kung bakit hindi niya nakasama si Veronica. At sa tuwing maaalala niya ang sakit ng damdamin na idinulot ng pangingialam ng ama nito sa buhay niya, ay napapalis din ang awa na nararamdaman niya para dito at napapalitan niyo ng puot at pagkamuhi. Marahil nga ay mali na ibunton niya rito ang galit niya, subalit wala na siyang pakialam. Ang nangingibabaw na lamang sa kanya ay ang galit at pagnanais na iparamdam din sa mga ito ang sakit na naramdaman niya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng control sa buhay niya, kaya ang pagpapakasal kay Amy at ang takbo ng magiging pagsasama nila ang tanging makokontrol niya na hindi pwedeng paghimasukan ng ninong niya. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo at nagtungo sa sala at nahiga sa sofa na naroon.
Kapag hindi siya makatulog, ay doon siya natutulog sa sala nila. Wala namang ibang tao roon maliban sa kanilang mag-asawa. Sinadya niyang hindi kumuha ng kasambahay dahil gusto niyang iparanas kay Amy ang hirap ng pagiging isang may bahay. Pagising ni Amy ay automatic na dumako ang mata niya sa gilid ng higaan kung saan nakapwesto ang asawa, subalit bakante iyon. Bumangon siya at lumabas patungong sala. Doon ay nakita niyang mahimbing na natutulog si John sa sofa. Hindi na siya nagtataka dahil hindi naman ito ang unang beses na sa sala natulog ang asawa. Masuyo niya itong pinagmasdan. Napansin niya ang kunot sa pagitan ng kilay nito. Magmula nang ikasal sila, ay tila lagi nang nakakunot ang noon nito. Kaya tuloy tila laging madilim ang ekspresyon ng mukha nito. Bahagya siyang yumuko at inilapat ang hintuturo sa pagitan ng kilay nitong bahagyang magkasalubong. Napangiti siya nang makitang unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha nito at nawala ang kunot sa noo. May pag-asa pa ako. Mahinang bulong niya sa sarili. Handa akong gawin ang lahat. Matutunan mo lang akong mahalin. Maghihintay ako hanggang sa kaya mo nang buksan ang puso mo para sa akin. Napapitlag siya nang bigla itong kumilos. Agad niyang binawi ang daliri niya na nakalapat pa rin sa pagitan ng kilay nito. Ang akala niya ay magigising na ito, subalit nag-iba lang ito ng pwesto at tumagilid, paharap sa sandalan ng sofa. Patuloy niya itong pinagmasdan. Naaalala niya ang mga salitang binitawan nito sa kanya noong gabi ng kasal nila. Huwag kang umasa. Nagagampanan ko ang pagiging isang mabuting asawa. Sa papel lang tayo kasal. Ang apelyido ko lang ay bibigay ko sa'yo. Pero hindi ang puso ko. Sa akin to. Ako pa rin ang masusunod kung sino ang pwede kong mahalin. At ikaw ang huling taong gugustuhin kong mahalin, Amy. Then why did you agree on marrying me? Pumayag akong magpakasal sa'yo para iparamdam sa'yo at kay Ninong. Maski kalahati ng sakit na idinulot ninyo sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hinding-hindi kita mamahalin. Pakiramdam ni Amy ay tinusok siya ng paulit-ulit nang marinig iyon. Lalo na nang iwan siya nito ng gabing iyon. Wala siyang nagawa kundi umiyak. Dahil ang akala niya, kapag nakasal na sila ay magiging madali na ang lahat. Madali na siyang mapapalapit dito. Pero mas lalong naging malayo ang lalaki sa kanya. Nang gabi ring iyon ay napagtanto niya na kailangan niyang magpakatatag. Hindi iyon ang panahon para sumuko siya at mawala ng pag-asa. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta ng gabing iyon. Hinintay niya ito subalit umaga na ito bumalik. Pagbalik nito ay kinausap niya ito. Tatanggapin ko na ang galit mo sa akin ngayon dahil alam kong nasaktan kita ng sobra at alam ko rin na napilitan ka lang na pakasalan ako. Hindi kita pipiliting gampanan ng isang pagiging asawa kapag dalawa lang tayo. Pero may ipapakiusap ako sa'yo. Kapag nasa labas tayo at may nakakakitang ibang tao sa atin, kung hindi mo kayang maging malambing at pakitunguhan ako bilang asawa, sana ay huwag mo na yung ipahalata sa ibang tao. I'm not asking you to be sweet with me in front of other people. I'm just asking you to be civil. Wala siyang narinig na sagot mula rito, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. You can hate me all day, pero at the end of the day, sa isang silid tayo matutulog. I will not ask you to do anything. I will not force you to love me. Pero sana sa gabi, kapag matutulog tayo, hayaan mong makatabi kita. Give that to me at least. Hindi ito nag-react sa sinabi niya. Tinitigan lamang siya nito subalit hindi nagsalita. Matapos ang ilang segundo ay walang sabi-sabi itong pumasok ng banyo at naligo at naghanda sa pagpasok sa opisina. Ang akala niya ay binaliwala lang nito ang sinabi niya. Pero nakahinga siya ng maluwag. Nang kinagabihan nga ay doon natulog ang lalaki sa silid niya. Pero naiintindihan niya rin kung minsan ay gusto niya na mapag-isa o hindi tumabi sa kanya. Ayaw niya itong pilitin, kaya hinahayaan niya lang ito. Ang importante ay umuuwi ang lalaki at madalas ay sa isang silid sila natutulog. Nagtungo si Amy sa kusina para maghanda ng aalmusalin nila. Wala silang kasama sa bahay, kaya siya lahat ang nag-aasikaso. Ang akala ni John ay pinahihirapan siya nito sa hindi pagkuha ng kasambahay. Nagkakamali ito dahil gustong-gusto niyang pinagsisilbihan ito. Gusto niya kapag pinagluluto niya ito, kapag pinaghahainan niya ito ng pagkain. Kahit na madalas ay hindi nito kinakain ang hinahanda niya. Kahit ang paglalaba at pamamlansya ng mga damit nito ay buong puso niyang ginagawa. Kahit na lumaki siya sa karangyaan, ay matagal na niyang natutunan ng mga gawaing bahay. Dahil iyon talaga ang gusto niya.
ang personal na asikasuhin at pagsilbihan ng lalaki. Isinangag na lamang niya ang kanin na natira kagabi at nagprito ng itlog. Ininit ang afritada habang nagpapakulo ng tubig. May pagka-old school si John. Wala itong rice cooker at electric pot. Kaya naman sa kaldero siya nagsasaing at sa takuri nagpapainit ng tubig. Nang matapos ang paghahanda ng almusal, ay binalikan niya ang asawa sa sofa at ginising ito. "John?" Marahan niyang sabi habang inaalog ang balikat nito. Nagmulat lamang ito ng mata subalit hindi gumalaw. Mas nilakasan pa niya ang pagising dito. "John, mag-breakfast na tayo." Ngunit tumagilid ulit ito. Sa pang-apat na attempt niya, ay doon lamang ito bumangon. Ayaw niya sana itong gisingin dahil alam niyang puyat ito dahil late na nakauwi kagabi. Subalit mayroon silang meeting ng umagang yon kasama ang department head nila. Dahil ngayon darating ang marketing head na na-recruit pa nila sa Maynila. Dati ay siyang may hawak ng marketing, pero gusto niyang mag-unload ng trabaho para mas mapagtuunan niya ng pansin ng sales department. "Hindi sana kita gigisingin, kaya lang alam mo namang may meeting tayo today dahil may darating na bagong marketing head," sabi niya nang makaupo na sila sa lamesa. Tumango lamang ito bilang tugon, halatang tulog pa ang diwa. Iniabot niya sa asawa ang tinimplang kape. Humigop naman kaagad ang lalaki. Sinalinan niya ng sinangag at ulam ang plato nito. Pinagmasdan niya ito habang sumusubo. Napangiti siya. Para sa kanya ay isang reward na kapag kinain ito ang inihain niya. Sa loob ng 4 na buwan, paminsan-minsan ay may mga ganitong sandali sila, yung tila normal silang mag-asawa. Nagsisilbi siya at tinatanggap naman ng asawa ang ginagawa niya, kaya hindi siya nawawala ng pag-asa. Kung sana lang ay tuluyan nang mawala ang galit nito sa kanilang mag-ama. "Ipaalala mo sa akin ang contract for our Korean client. Baka makalimutan ko pa. Ayaw ko nang bumalik pa rito sa bahay para lang kunin yon," sabi nito nang tila magising na ang ulirat. Kung noon ay tela lamang ang negosyo nila, ngayon ay mayroon na rin silang ADR for men, women and children na ngayon ay sinusubukan na nilang i-export. At isa sa kliyente nila ay ang Korean na imimit nito mamaya na gusto silang gawing supplier. Mag-iisang taon na rin ang ADR nila at maganda ang feedback niyon sa local business at ngayon nga ay gusto na nilang i-expand internationally. "Iyahanda ko na lang mamaya at ilalagay sa mga gamit mo para hindi mo makalimutan." Masaya siya kapag ganoon, kahit na tila nagsalita ito sa sekretarya nito. At least, hindi masyadong malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Those are the simple moments she treasure. At yun din ang dahilan na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. "Salamat," mahinang sabi ni John. Yun lang at magana na siyang kumain. Tahimik sila habang kumakain. Matapos niyang ipaalala rito ang kontrata, ay wala na ulit nagsalita sa kanila. Sa loob ng ilang buwang pagsasama nila bilang mag-asawa, most of their conversations are all about business. Para sa kanya, iyon naman talaga dapat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapatawad dito at matanggap ang babae bilang asawa. Nakiusap ito na maging civil siya rito, lalo na kung may iba silang kaharap. Nung una ay tutol siya, pero bandang huli ay napag-isip-isip niya na hindi naman masama iyon. Hindi rin naman niya kayang araw-araw na magpakita ng galit. Sapat na ang katotohanan na alam ni Ami na kahit kailan ay hindi niya ito kayang mahalin at wala siyang balak na mahalin ito. She can hope all she want, pero wala siyang balak na patawarin nito at ang ama nito at wala siyang balak na bawiin ang kagustuhan na magantihan ng ama nito sa pamamagitan ng babae. What's more painful than being with the person you love who can't love you back? Gusto niya iyong iparamdam kay Ami. Nauna siyang natapos kumain, subalit hindi muna siya tumayo. Hinintay niya munang matapos din sa pagkain ng asawa. Oo nga at galit siya, pero hindi pa rin nawawala ang mabuting asal niya. "Mauna ka nang maligo, liligpitin ko muna ito," sabi nito sa kanya nang matapos itong kumain. Walang salitang tumayo siya mula sa kinauupuan at nagtungo sa silid nila para maghandang maligo. Pagdating sa silid ay diretso siya sa banyo. He took his time in the shower. Medyo inaantok pa siya at ang malamig na tubig na dumadaloy sa katawan niya ay tila ginigising ang buong pagkatao niya. Halos 30 minuto rin siyang naligo. Lumabas siyang nakatapis lamang. Napansin niya ang mga damit na nakalatag sa kama. Mula sa panloob hanggang sa pantalon ay nakahanda na iyon. Inihanda na marahal ni Ami habang naliligo siya. Napatingin siya sa long sleeve na nakalatag din sa kama.
Sa ilalim niyon ay may mga slacks pa. Halatang bago pa iyon dahil may tag pa. Kulay dark blue iyon at sakto iyon sa katawan niya. Binilhan na naman siya ng asawa ng bagong damit. Muli niyang inihagis sa kama ang long sleeve. Ang dinampot niya lang ay ang pantalon at panloob kasama ang medyas at pagkatapos ay binuksan ang aparador upang kumuha ng panibagong pang-itaas. Hindi naman pangit ang bagong damit na binili ng asawa. Sa totoo lang ay maganda iyon. Kaya lang, knowing na ang asawa niya ang bumili niyon, ay sapat ng dahilan para ayawan niya iyon. Patapos na siyang magbihis at eksaktong nagbibihis na siya nang pang-itaas nang pumasok si Ami sa silid nila. Maliligo na rin ito marahil. Napansin nito na iba ang isinusuot niyang damit at hindi ang hinihanda nito. Hindi mo ba nagustuhan ang bagong shirt na binili ko? Ayaw mo ba ng kulay? Tanong nito at tinampot ang tinutukoy na damit. Huwag mo na ulit akong bibilhan ng kahit na ano sa susunod. Masasayang lang. Malamig na sabi niya rito. Bumakas ang sakit at pagkadismaya na dulot ng salita niya sa mukha ni Ami. Subalit hindi niya iyon pinansin. Maligo ka na. I don't wanna be late. Dugtong pa ni John. Tumango na lamang ito at tila walang gana na muling ibinalik ang damit sa loob ng aparador. Kasama ng mga ibang damit na binili nito para sa kanya na hindi naman niya ginagamit. Ultimo mga panloob at medyas na binili nito para sa kanya ay hindi niya ginagalaw. Tila walang gana na pumasok ito sa banyo para maligo. Siya naman ay lumabas na ng sala para hintayin ito. Habang naghihintay ay inayos niya muna ang mga dokumentong kailangan niyang dalhin sa opisina. Naroon na rin pati ang contract na kailangan niya. Inihanda na ni Ami. Alam niyang halos 1 oras pa bago lumabas si Ami. Kaya naman i-review niya muna ang mga dokumentong kakailanganin niya. Hindi niya namalayan ng oras. Nakita na lamang niya na lumabas na ang babae sa silid nila at nakahanda na itong umalis. Kaagad na niligpit niya ang mga papel sa harapan niya at isinilid iyon sa bag niya. Pinauna niya nang lumabas ang asawa at sumunod naman siya rito. Siniguro niya munang nakalock ang pinto bago sila nagtungo sa kotse niya. Kung gusto mo, ako na lang muna ang magdadrive ngayon papunta ng opisina. Alam ko kasi na hindi ka pa masyadong nakakapagpahinga dahil late ka na nakauwi kagabi. Narinig niya ang alok ng asawa. It's my car. I'll drive my own car. Sagot niyang hindi man lang ito tinignan. Just get in. Sabi pa niya sa asawa. Walang kibo naman na sumakay sa passenger seat si Ami. Siya naman ay dumiretso sa gate para buksan iyon at pagkatapos ay muling naglakad pabalik sa sasakyan. Ini-start na niya ang sasakyan at binaybayang maiksing driveway. Nang makalabas ng gate, ay muli siyang bumaba ng sasakyan upang isara ang gate. Muli siyang bumalik sa sasakyan at tahimik na nagmaneho papuntang opisina. Hindi na rin tinangkang magsalita pa ni Ami. Maging maayos kaya ang pagsasama ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.